the mentality we need to instill. Yung kaisipan na dapat ilagay natin sa ating pong kaisipan, mga kapatid, sa isip at puso natin. Yung mentality, ano pong ibig kong sabihin? Ang linaw ng sinabi po ng Panginoon sa verse number 15, ginawa ko to para maging halimbawa para sa inyo, na gawin nyo rin ang parehong bagay. Ang ibig sabihin, kung siya'y nag-serve, mag-serve din po tayo. Kung siya po'y nag-sacrifice, mag-sacrifice din po tayo. Kung siya po'y nag-suffer, mag-suffer din po tayo. Kung siya po'y nagpakababa, magpakababa rin po tayo. Mga kapatid, ang ating Panginoong Jesucristo, ang pinakamagandang ehemplo na dapat sinusundan ng mga Kristiyano. And in line with that thought, I want all of you to see that this is about the mentality we need to instill. Anong klaseng mentalidad dapat meron ka? Kristohanon, pakinggan po nating mabuti ito sapagkat sa katotohanan, nakakalungkot isipin na may mga Kristiyano na parang nag-iisip na hindi para sa kanila ang soul winning, parang hindi sa kanila yung pagsiserve, parang hindi para sa kanila yung paggawa at pagtuturo sa mga bata o kaya yung pong pagsuporta sa misyon, yung bang ang nakagawian ng iba, isipin na hindi para sa atin ito. Now mga kapatid, let us consider verse number 16. Verily, verily, I say unto you, the servant is not greater than his Lord, neither he that is sent greater than he that sent him. Mga kapatid, isipin niyo po, ang sabi po niya sa verse number 13, kung aangat po tayo, ang sabi niya sa verse number 13, ye call me Master and Lord, and ye say, well, why? For so I am. Tinatawag niyo ako, Master. Tinatawag niyo ako, Lord. Sabi niya, tama yan. Ha? Sapagkat ako naman talaga ang inyong Master, ako naman talaga ang inyong Panginoon. Now, here is the drive. Here is the emphasis. Here is the point. Ang sabi niya, again, ye called me Master and Lord, and you say, well, for so I am. Verse number 14. In verse number 14, the Lord Jesus Christ said, if I then, your Lord and Master, have washed your feet, ye also ought to wash one another's feet. So that is the mentality na dapat itatak natin sa isip natin. Mali po yung iisipin mo, manager ako sa bangko, boss ako sa company namin, owner ako ng isang malaking business, and because of that, ang thinking mo, hindi ka para sa service, ang thinking mo, hindi ka para maki-join o sumuporta sa gawain, hindi ka para mag-serve, mag-alagad sa Ginoo. Maling kaisipan yan. Huwag niyo pong isipin na ang pag-aalagad sa Ginoo ay para sa mga walang trabaho, para sa mababang uri ng tao. Mga kapatid, just try to imagine ang punto ng Panginoon. Kung ako master nyo, kung ako Lord nyo, bumaba ako para mag-serve, hindi ba dapat ang maitatak nyo sa isip nyo, kung siya naglingkod, dapat lahat tayo naglingkod. Dapat lahat tayo mag-alagad. Dapat lahat tayo mag-serve sa Panginoon. Diba? So kaya importante po yan.